Ay, ayan pa. Isa pa yan. Ang sabi niya sa akin na ang toxic mo raw kasi. Gusto ko nga sabihin sana na paano ka naging toxic? Ang bait mo nga. Magiging magkasundo ba tayo kung toxic ka? Anong akala niya naman sa akin? Toxic na tao? Hindi ko lang kamo masabi kasi nga andoon si kuya. Saka hindi ko yun pwedeng barahin ng harapan. Paano? Mas matanda nga siya sa akin. Kaya ang sabi ko na lang sa kanya, baka hindi lang talaga kayo magka-vibes. Aba, hindi talaga no. Hindi rin ako nakikipag-friend sa mga ganong tao. Hindi ko kaya makipagplastikan sa kanya. Ay, isa pa yan. Buti na banggit mo. Te, hindi niya nga raw kaya yung gawain mo na makipagplastikan. Niningitian mo pa raw kasi siya kahit na alam mong hindi naman kayo magkabate. Di ba? Sino ba namang hindi maloloka sa mga sinasabi niya? Kako, hindi ka plastic na tao. Baka nakikipagbati ka nga lang sa kanya eh. Halata na agad sinong hindi maayos na tao. Ewan ko ba sa hipag ko na yun? Hirap din yung pakisamahan eh. Wala naman ako magagawa dahil siya naging asawa ng kuya ko. Hindi nga nakatira sa iisang bahay, pero mistulang magkasundo ang maghipag na sina Yana at Chloe. Ngunit hindi alam ni Chloe, hindi totoong ugali ang pinapakita sa kanya ng hipag. Nakangiti kapag kaharap, pero maraming paninira kapag hindi siya kasama. Yun din ang magiging dahilan para gumawa siya ng paraan upang parusahan ang plastic na hipag. Makakatulong kaya ang parusa na ito para bigyan ng tamang leksyon ng hipag o magiging mitya lang din ng mas malalim na alitan? Be, andito yung pagkain natin ha. Sabihan mo na lang ako kapag magla-lunch ka na. Meron dyan cake. May natira kasi kahapong cake si Dylan. Umuwi naman kasi kayo agad, kaya hindi ako nakapagpadala. Ang sakit kasi ng tiyan ni mama kahapon kaya umuwi na kami. Sige, mga bandang 1 PM pa ako mag-lunch eh. Pero kapag gutom ka na, baba ka na lang sabihan mo ako. Gusto mo magkape? Magtitimpla ako tapos kainin natin yung cake. Mamaya pa naman magbubukas ang salon. Sige lang te, go ka lang kung anong gusto mo. Kung titingnan ng iba, mapapansin na magkasundo sina Yana at Chloe, lalo pat asawa ni Chloe ang kuya ni Yana. Mabait naman si Chloe, hindi lang sa asawa o sa biyenan, maging sa mga kapatid ng kanyang asawa. Isa sa naging mistulang kakampi niya ay si Yana na siya ring katrabaho niya sa salon. Pero yon ang akala niya. Dahil kapag hindi sila magkausap, kung ano-ano ang sinasabi ng dalaga tungkol sa kanya. Ipinagkakalat pa nito na tamad si Yana kapag nasa bahay lang. Hindi sila nakatira sa iisang bahay, pero magkatabi lang ang mga bahay nila. Kaya madalas kapag wala silang pasok o kaya ay may oras, nagpupunta si Yana sa kanila. Kahit na iisang salon lang ang pinapasukan nila, magkaiba naman ang ginagawa nila. Si Yana ang gumagawa sa buhok ng mga customer, habang si Chloe naman ang manikurista. Sa taas nakapwesto si Yana, kasama ang isa pa niyang katrabaho. Isang araw, may pumasok na customer sa salon at hinahanap si Chloe. Wala siya, Nay. Day off niya ngayon. Princess, ikaw na lang dito. Wala naman akong gamit, be. Saka nasa taas naman si Ate Ann. Hindi ka ba marunong mag-foods pa? Marunong, pero baka magalit sila sa akin. Alam mo naman na yan ang gawa nila. Baka ako naman ang awayan ni Ate Ann. Umiiwas lang ako sa gulo. Hindi yan. Akong bahala sa'yo. Ako kukuha ng gamit ni Chloe. Dito naman sa babayan eh. Magpapaayos din naman ang buhok si Ma'am. Bahala yan magalit si Ann. Wala naman akong pakialam sa kanya, no? Saka si Chloe, hindi yun magagalit sa akin. Subukan niya lang. Sumbong ko talaga siya kay kuya. Pasalamat nga siya na pinapakisamahan ko pa siya rito sa trabaho. Ang pangit din naman ang ugali niya. Kinabukasan, pagpasok ni Chloe, nalaman niya ang nangyari. Wala kasing naging trabaho si Ann dahil kinuha nilang mga nasa baba. Hindi naman kasi siya bumababa dito, te. Kasi naman, yung ibang customer, alam mo naman na ayaw nilang umakyat, di ba? Saka, nasasaktuhan na nagpapaayos ng buhok. Andito naman si Princess kaya siya na lang ang pinaano ko. Sana tinawag niyo na lang si Ann. Bababa naman yun dito.
Para namang ako pang nasisisi mo, te. Tumutulong lang din naman ako eh. Sa'yo nang gusto ng customer eh. Wala naman ako magagawa sa request nila. Dapat kasi bumaba si Ann dito. Kilala mo naman yun eh. Ayaw niyang makikipagkaibigan sa kahit na sino. Kaya nga hindi yun bumababa. Yun na nga, te. Magkakatrabaho tayo. Dapat nagkakaisa tayo. Saka kahit naman wala siyang gawa, may sahod pa rin siyang 200. Okay na yun. Bawi na lang siya ngayon. Basta kapag ganyan, sabihan mo siya. Bababa naman yun basta may customer. Sumang-ayon na lang kunwari si Yana sa sinabi ng kanyang hipag. Habang nagpapatuloy sila sa trabaho, panay din ang daldal ni Yana hanggang sa biglang nagkaroon ng problema. May nagkulang na pera sa counter at dahil sira ang CCTV na nakatutok doon, hindi nila alam kung may kumuha ba. Kailan pa ba nawawala? Kanina pa? Ang tanda kong pumesto dyan kanina si Ate Chloe. Hoy, huwag niyo sabihing ako nagsabi ha. Hindi ko kasi napansin kung anong ginawa niya dyan. Basta ang alam ko lang, galing siya dyan kanina. Magkano bang nawawala? 100 daw, te. Ay, yun lang. Kanina nakita ko nga si Ate Chloe. May pinabili siya dun sa bata tapos 100 pesos ang ibinigay niya. Sa pagkakaalam ko, hindi yun nagdadala ng pera kapag pumapasok sa trabaho. Nagkakaroon lang naman siya ng pera kapag may tip sa kanya eh. Wala pa naman silang customer. Ngayon pa lang nagkaroon. Alam na ba ni boss? Hindi pa nga. Ngayon lang daw nagbilang si Clara. Sabi ko sa inyo eh. Ayaw nyo kasing maniwala sa akin. Malikot talaga ang kamay niyang si Ate Chloe. Alam nyo ba, hindi pa sila mag-asawa noon ni Kuya. May mga nawawala na sa bahay namin. Nung hindi pa sila bumubukod ha. Kaya nga kahit na magkasama kami sa trabaho, hindi ko talaga iniiwan yung gamit ko na malapit sa kanya. Ang kulit nyo rin kasi. Sinabihan ko na kayong ipaayos nyo na yung CCTV. O ayan, naisahan pa kayo. Grabe naman kung 100 pesos na lang nanakawin pa. 100 pesos din yun, be. Makakabili pa rin siya ng merienda nila ni Ann, no? Isa pa yung si Ann, malamang sa malamang kasabwat niya yun eh. Oh, ngayon, kayo, naniniwala na sa akin, no? Wala na. Kahit na magpatawag kayo niyan hanggang mamaya, malamang hindi yan naamin kung anong ginawa niya. Nagduda pa kayo sa sinabi ko, hipag ko yun. Nakasama ko noon sa iisang bahay, tapos ngayon, kapitbahay namin. Malamang alam kong ugali niya. Nagpapaniwala kayo mabait kapag mukhang anghel? Bago sila umuwi lahat, pinatawag muna sila ni Clara. Hindi pa rin nakakaabot sa kanilang amo ang nawawalang 100, pero para hindi sila mapahamak lahat o magkaroon ng sisihan, ay si Clara na lang ang nag-abono ng 100. Wala ring nagsabi kay Chloe na siya ang pinaghihinalaang kumuha ng pera. Sadyang may mga parinig lang na parang may pinatatamaan na isang tao. Pero ang mga salita na yon ay hindi sinalo ni Chloe dahil kilala niya ang kanyang sarili. Alam niyang wala siyang ginawang mali. Bago sila umuwi, naghintay pa si Chloe sa kanyang hipag na naglilipat pa lang ng gamit. Uuwi na kami ha. Ingat kayo sa pag-uwi. Sana naman bukas pagpasok walang mawala rito. May CCTV naman. Wala naman sigurong mawawala. Baka bukas makita na rin yung 100. Mamaya kasi nahulog lang yun. Ewan ko. Hindi natin alam kung sinong magnanakaw rito. Aalis na rin kami. Tara nate. Hindi na kumibo pa si Chloe. Sumunod na lang siya sa kanyang hipag. Habang pauwi sila, muli na namang nagtanong si Chloe tungkol sa nawawalang pera. Dahil si Yana ang nasa ibaba at mas marami sila doon, malamang ay may alam ito sa kung sino ba ang kanilang pinagbibintangan. Wala namang sinabi te. Saka lahat naman tayo kinausap, di ba? Ah, okay. Nagtataka lang kasi ako. Hindi naman siguro nila kami pinagbibintangan ni Ann, no? Lalo na si Ann. Kasi yun, hindi niya kasundo ang mga tao dun sa babae. Hindi naman, te. Nagulat lang kami nung sinabi na kulang nga raw ng 100. Pero wala namang binanggit kung sinong pinaghihinalaan. Kung pinaghihinalaan kanila, aawayin ko sila. At sasabihin ko talaga sa'yo ha,
Bakit mo naman kasi kukunin yung 100, di ba? 100 na nga lang yun. Oo naman. Bakit ko naman kukunin yun may pera naman ako. Nagbibigay din naman sa akin ang kuya mo. Para sa naman yung 100? Isa pa, hindi ko rin ugali na magnakaw. Ayun na nga. Kaya alam ko rin na hindi mo yun gagawin. Wala naman silang sinabi. Pero ewan ko lang kay Ann ha. Kasi nga, sabi mo kaaway niya yung iba sa work natin. Pero kung ako sa'yo, wag mo nilang pagpapansinin ng mga yun. Alam mo naman ang mga tao. Tsaka lahat tayo suspect kasi nga hindi alam sino sa atin pwedeng kumuha ng pera. Buti nga ngayon, naayos na ang CCTV no? Para naman makita kung may magnanakaw nga. Nagtaka lang ako kasi di ba hindi naman nawawalan ng pera kahit noon pa. 1 taon na tayo dyan, ngayon lang sila nagpatawag tungkol sa nawalang pera. Yaan mo na nga yun, te. Naku, huwag kang magpapakastress sa mga ganyan. Umuwi na nga tayo at magpahinga. Day off ko pa naman bukas. Kahit nasabihin yun ni Yana, alam niyang hindi pa rin makakampante ang kanyang hipag. Kahit na may duda naman itong isa sila sa pinagbibintangan, hindi naman ito direktang sasabihin ng iba nilang mga katrabaho. Hindi rin naman maalalaman ni Chloe na si Yana ang nagsimulang magbintang sa kanya dahil mga kaibigan ng dalaga ang mga katrabaho nila. Kinabukasan, dahil walang pasok si Yana, nanatili lang siya sa bahay nila. Ikinuwento niya sa ina ang mga nangyari sa kanilang trabaho. Saka hindi niya talaga kasundo yung mga katrabaho namin. Medyo maldita yon, di ba, ma? Ano pa sa work namin? Mas malala siya dun. Minsan nga sa akin na lang sila nagsusumbong. Kako, hindi ko rin naman mapagsasabihan si Ate Chloe dahil mas matanda yun sa akin. Mamaya kapag nagsabi ako sa kanya, sumama pa ang loob niya. Tapos magsusumbong pa yun kay kuya. Di ako naman ang napahamak, di ba? Hoy, ma, huwag mo na tong sabihin kay kuya. Mamaya sa akin naman yung magtanong. Baka ako naman ang pagalitan. Ayoko pa naman ng gulo. Kaya nga hinahayaan ko na lang din si Ate Chloe sa trabaho namin. Hindi naman masyadong naniniwala ang kanyang ina sa mga sinasabi niya dahil para sa kanya ay mabait naman si Chloe. Ay, si Mama. Nagbibigay lang sa'yo ng pera yung tao, mabait na agad. Hindi mo naman kasi yun masyadong kilala. Baka nga mabait sa'yo kasi biyanan ka niya. Iba naman ugali niya kapag nasa trabaho siya. Sabi nga nung mga kasamahan ko, buti raw nakabukod sila nun ni Ann kasi nakakapagtrabaho sila lang maayos. Panay pa yung reklamo sa mga kalat doon, tapos siya naman na makalat. Kaya nga sila magkasundo nung Ann kasi parehas sila ng ugali. Sabi nga nila, sino ba naman na magiging kaibigan ng maldita? Di kapwa ng maldita, diba? Dalawa sila kaaway ng lahat sa trabaho. Kung ano-ano na lang ang pinagsasabi ni Yana tungkol sa kanyang hipag. Hanggang sa muli na naman silang nagkasama sa trabaho. Habang pinaparinggan ng iba si Chloe, siya namang pagpapanggap ni Yana na walang nangyayari. Isang araw, sabay silang kumakain. Ang daming kwento ni Yana, pero lahat yun ay tungkol lang sa trabaho niya. Pero pansin niyang tahimik lang ang kanyang hipag. Bakit Ano nangyayari sa'yo? Ayos ka lang ba? Oo. May iniisip lang kasi ako. Tungkol ba saan? Parang may iba kasi akong pakiramdam dito sa trabaho natin. Feeling ko ayaw nila sa akin. Nakikisama naman ako. Huwag mo na lang silang pansinin, te. O baka feeling mo lang yang ganyan. Anong klase bang ayaw nila sa'yo? Nakikisama naman ako sa kanila, di ba? Kaso alam mo yung parang ayaw nila sa akin. Wala naman akong ginagawang mali. Baka yan yung sa di ba nung nakaraan nakaaway mo si bakla? Alam mo naman yun, friends sa lahat yan. Tagal na nun Kahit na matagal na yun, hindi nila yun basta nakakalimutan. Lalo na kapag mga bakla, naku, mga mapagtanim yan sila ng sama ng loob Hanggat wala ka namang ginagawang masama, wala kang dapat ikatakot. Alam mo yung mga ganyang klase ng tao, mga wala lang yung magawa sa buhay. Kung aawayin ka nila, ano naman, di ba? Hanggat nandito ako, may kakampi ka. Huwag mong pagpapapansinin ng mga yan. Salamat, Yana. Bala ko na kasing mag-resign Alam mo yung feeling ko kasi ang bigat ng pakiramdam ko. Kahit kasi anong pakisama ko sa kanila, parang lahat sila nagawan ko ng mali.
Yung nangyari naman sa amin ni Bakla, tungkol naman yun sa trabaho. Wala naman yun sa akin. Saka normal lang naman hindi magkasundo sa trabaho, di ba? Pero hindi na para patagalin. Nako, huwag ka mag-resign. Alam mo naman na kailangan yun ng pera. Alam ko ang dahilan kaya ka nagtatrabaho dahil gusto mo ang tulungan si kuya. Kapag ba nagpadala ka sa mga yon, matutulungan ka ba nilang mag-provide sa pamilya mo? O hindi naman, di ba? Huwag ka umalis. Ikaw lang ang talo. Ang daming magagandang salita na sinabi si Yana. Mga bagay na sa tingin niya ay kailangan ng kanyang hipag. Wala kasing kapatid si Chloe, kaya si Yana ang nakikita niyang kapatid na mapagsasabihan niya ng mga hinanakit niya. Malaki ang tiwala niya rito, lalo pat kapatid ito ng kanyang asawa at maganda naman ang pinapakita sa kanya. Ni minsan din ay hindi sila nagkaroon ng pagtatalo. Habang abala sa trabaho si Chloe, abala rin ang hipag niyang magpakalat ng mga maling kwento tungkol sa kanya. Ewan ko ba dun? Ang sabi niya pa na kayo ang dahilan kapag nag-resign siya. Baka kamo sabihin niya tinatamad na siya, no? At gusto niyang kuya ko na lang ang bumuhay sa kanya. Ang galing naman niya, di ba? Ay, ano yun? Magpapakaprinsesa siya sa bahay nila. Porket ba, isa palang anak nila? Oh, bakit naman pati kami nadamay? Nagpaparinig kasi kayo sa kanya. Ang sabi ko nga sa kanya, wag na lang kayong pansinin. Baka kamo natatamaan kasi siya ng mga parinig namin. Ewan ko ba dyan sa hipag mo? Ano bang nagustuhan dyan ng kuya mo? Magnanakaw na nga ng 100 pesos, wala pang ibang ginawa kundi pumuna ng iba. Kanina dumaan siya pinuna ba naman yung mga tuwalya? Sabi niya bakit daw hindi pa yun isampay. Nakita na nga niyang lahat kami may ginagawa Narinig ko nga yun kanina. Hindi ko na nga lang din pinansin. Ako kasi, sa totoo lang, umiiwas ako sa mga ganitong awayan namin. Baka kasi kapag nagkagulo kami, alam mo yun, asawa niya si kuya. Malamang kapag yun nagsumbong sa kuya. Hindi na ituloy ng dalaga ang sinasabi niya matapos na marinig na may pababa mula sa itaas. Paglingon niya, si Chloe yun. Ang kaninang daldala nila ay naging tahimik dahil bumaba ang pinag-uusapan nila. Saan ka pupunta, ate? Lalabas lang ako saglit. May pinapaabot sa akin ng kuya mo. Ewan ko, sabi niya nag-order daw siya ng kape para sa akin. Saglit lang ding lumabas si Chloe. Pagpasok niya sa loob, isang mamahaling kape lang ang bitbit niya. Isa lang pala binili ng kuya mo. Sabi ko isabay ka na Hati na lang tayo. Hindi na, te. Okay lang ako. May kape naman akong pwedeng itimpla dyan. Sa'yo yan Enjoy mo na lang yan. Deserve mo naman yan at pagod ka rin ngayon. Naghintay talaga si Yana na umakyat ang kanyang hipag. Matapos na masigurado na nasa itaas na nga ito, doon lang siya muling nagsalita. Kita mo yun? Ang mahal ng kape na pinabili sa kuya ko, no? Akala mo anak ng mayaman Para namang hindi siya nagkakape ng 3-in-1. Payag ganun, hindi ka man lang binilan. Gusto pa kayong magkahati. Hoy, kaya ko rin bumili ng ganun, no? Bakit pa ako makikihati? Bigyan niya yun si Ann na mukhang mahirap na hindi pa nakakainom ng mamahaling kape. Hayaan mo yan sila. Wala naman akong pakialam sa iniinom niyang kape, no? Mag-Starbucks siya Nagnanakaw nga siya na 100. Kuya mo nga raw ang nagbigay sa kanya noon. Sus! Hindi naman yun totoo. Alam mo yan si Chloe, ano yan? Alam mo yung kapag may ginagawa siya o may gusto siya, tapos gagawin niya o bibilhin niya, sasabihin niya na dahil sa ibang tao. O katulad niyan, binilihan daw siya ni kuya. Baka kamo pinilit niya si kuya. Bibilhan ba siya ng ganyan? Sayang ang pera. Nag-iipon nga sila Tingnan mo na lang yung gusto niyang mag-resign tapos kayo ang dahilan. Ganon kasi ang ugali niyan. Naku, para namang hindi ko yan nakasama ng matagal sa bahay. Pinaalala mo na naman yan. Nakakainis na naman. Ay, bahala kayong mainis sa kanya. Basta ako, nagsasabi ako ng totoo. Baka yung mga pagpaparinig ninyong ganyan sa kanya, masabi pa sa boss. Baka nga, ang malala niyan, siya pa ang panigan. Tingnan ninyo ang amo ng mukha niya, di ba? Ang bilis lang mapaniwala ang isang tao kapag siyang nagsabi. Sarili ko ang nanay hindi naniniwala sa akin. Paano, binibigyan ng pera ni Chloe? Alam mo naman mga matatanda, konting pakita lang ng bait, akala nila mabait na talaga.
San ba kasi nakilala ng kuya mo yang si Chloe? Ang kwento ni kuya, nagkakilala sila noon sa mall. Bali nagbebenta ata ng cellphone yan si Chloe. Tapos si kuya naman bibili ng cellphone. So, ayun, nagandahan daw si kuya. Laging binibisita yan si Chloe hanggang sa naging girlfriend niya. Isipin mo yun, 1 month pa lang sila ni kuya nag-live-in na agad sila. Oh, buti na lang pinakasalan din siya, no? Buti hindi nagalit ang mga magulang niya na nakipag-live-in siya. Ilang taon siya nun? Wala naman mga magulang yan eh. Lumaki yan sa ampunan. Siguro mga 19 siya nung naging sila ni kuya. Tapos 20 siya nung nagpakasal sila. 2 years pa bago sila nagkaroon ng anak. Tingnan mo, halata sa kanyang wala siyang magulang kasi wala nagdisiplina sa kanya. Ewan ko ba dun kay kuya? Mahal na mahal niya rin yan eh. Ang tamad kaya niyan sa bahay nun. Naalala ko nung buntis yan. Nakikitira pa sila dun sa bahay. Tapos palagi yung nakaupo lang. Tapos minsan dinadalhan pa yun ng kuya ko ng pagkain sa kwarto niya. Aba, buti na lang talaga sinasabihan ako ni mama na tanggapin na lang siya at pakisamahan. Kung hindi ko lang yan hipag, baka nga hindi ko yan kakausapin dito sa trabaho, no? Wala din naman kasi akong choice. Kung ano-ano na lang din ang pinagsasabi ni Yana tungkol sa kanyang hipag. Pero lahat naman ng yun ay kabaliktaran. Hanggang sa lumipas pa ang ilan pang mga araw. Dahil walang pasok si Chloe, siya na naman ang naging tampulan ng usap-usapan sa kanilang trabaho. Si Yana kasi ang nagbibigay ng balita tungkol sa kanya at gustong-gusto nila kapag si Chloe ang topic dahil kahit na anong masasakit na salitang sabihin nila ay hindi nakakarating dito. Kaya nga konti lang ang pumapasok na customer sa atin, di ba? Paano? Hino-home service na niya. Mas mahal kasi tapos mas buo pa yung bayad sa kanya. Malaki din ang tip sa kanya, no? Buti may mga nabibili siyang gamit niya. Binili? Gaano ka naman ka-sure na binili niya? Sabihin mo, baka ipinuslit niya. Ay, totoo ba? Bakit hindi mo isumbong? Hindi pwede yung ganun. Ginagamit niya ang para sa salon, tapos solo niya ang lahat ng kita. Wala nang gaanong nagpupunta rito dahil kinukuha niya ang customer. Hindi pwede yun. Isumbong mo siya, be. Ayoko nga. Hindi ko pa naman din napapatunayan, no? I mean, alam ko kasi nakikita ko siya eh. Pero wala akong ebidensya. Paano kung hingian ako ng boss? O, di ako pang napapahiya, di ba? Para namang hindi niyo alam kung gaano siya kagaling magpaawa. Kuhanan mo siya ng video. Paano naman? Nakikita ko lang naman yung kinuha niya kapag nasa bahay na siya. Paano kung sabihin niya binili niya yun? O mamaya ako naman ang awayin ng kuya ko. Asawa niya yun. Kahit anong sabihin nun, paniniwalaan niya. Tapos sa huli, okay lang si Chloe. Tapos ako ang kawawa. Kaya nga pinakikisamahan ko na lang siya kahit na ayoko. Sa bagay, may point ka naman. Kawawa ka naman. Ang hirap pa naman makisama sa ganong klase ng tao. Sinabi mo pa. Basta yun ang alam ko. Minsan kasi kahit na may alam na tayo, hindi tayo pwedeng basta nalang magsasabi. Dahil yung mga ganyang tao kay Chloe, magagaling yung mga yan. Sa halip na sila ang mahuhuli, ikaw pang mababaliktad sa huli. Basta ako, sinabi ko na sa inyo, kaya pwedeng kayo na rin ang magbantay sa kanya. Dahil sa sinabing yon ni Yana, nagkaroon ng paghihigpit sa kanilang trabaho. Mula pagpasok at paglabas nila, kailangang ipakita kung ano ang laman ng kanilang bag. May listahan din silang ipapakita pagpasok at kung ano ang nadagdag paglabas nila. Kung may naidagdag, kailangang isulat kung saan yon galing. Kung customer ang nagbigay, dapat ay may ebidensya na sa customer nga galing. Nung una, wala namang problema kay Chloe dahil handa naman siyang ipakita kung anong laman ng kanyang bag. Pero pansin niyang parang sa kanya lang sobrang higpit. Dahil kahit sa maliliit na bulsa niya ay hinahalungkat. Sinabi niya yon sa kanyang hipag. Ganon din naman sa akin, te. Hindi pansin ko kasi kapag binuksan mo bag mo, ayun na yun. Kapag ako naman bubuksan ko bag ko, pati ata napkin ko pinaghihinalaan pa nila. Bakit pala ganon na sila kahigpit? Di ba dati wala namang ganon? Para daw walang nakakapaglabas ng gamit. Bakit? May naglalabas ba ng gamit? Hindi ko alam.
Basta narinig ko lang parang may mga nawawala ata. Lalo na yung mga madaling maibulsa. Kaya ayun, naghigpit na nga. Lahat naman tayo niyan apektado. Sa halip na pauwi na lang tayo, kailangan pang ipakita. Baka sanay lang tayo na maluwag sila. Alam mo naman, ibang mga negosyante, di ba? Minsan bigla na lang nagkakaroon ng rules. Kaya wag mong isipin na ikaw lang, te. Lahat kaya tayo. Nakumbinsi naman ni Yana ang kanyang hipag na wag nang masyadong isipin ang mga ganong bagay dahil baka sarili niya lang ang binibigyan niya ng problema. Kahit na tunay naman ang kutob ni Chloe na dahil sa kanya ang naging pagbabago ng patakaran. Hanggang sa dumating ang araw na itinigil din nila ang ganon. Kaya mas lalong nainis ang iba nilang mga katrabaho dahil hindi pa rin nila nahuhuli ang ginagawa ni Chloe na pagpupuslit ng mga gamit. Hindi rin naman nila masabi sa kanilang amo dahil kahit sa CCTV wala silang makita. Sa lahat pa naman ay bantay sarado nila si Chloe. Tibay ng hipag mo, be. Ang galing magtago, ano? Sabi ko sa'yo hindi nyo yan mahuhuli kahit na anong gawin nyo. Kilala ko yan nung nakaraan nga, di ba? Sabi ko panay siya reklamo. Feeling niya kasi pinagkakaisa na siya ng mga tao rito. Ang sabi ko na lang, baka naman iniisip niya lang na ganun, di ba? Dahil totoo naman na walang may inggit sa kanya para siyang pag-initan. Sinabi niya yun? Ang kapal naman ng mukha niya. Bakit naman maiinggit sa... Hindi na naituloy ni Princess ang sasabihin niya dahil bumaba si Chloe. Oh, bakit ang tahimik niyo naman dito? Naistorbo ko yata ang usapan niyo. Hindi naman, te. Tungkol lang naman sa promo, pinag-uusapan namin. Kanina pa yun, paulit-ulit lang. Pinababa kasi ako ni Ann, meron daw customer. Kaso, nagpapariban pa yata. Oo, te. Wait mo na lang, pinapabanlawan pa yung buhok Pagtapos na dito ka na. Sige, balik ako. Kuha lang ako ng gamit. Nandyan pala si boss. Wala na kasi kaming foot-soak liquid. Para sana ihanda ko na yung tubig, magpapainit na ako. Sabihin na lang namin, te ha. Lumabas ata saglit. Umakyat na rin agad si Chloe. Nakiramdam muna sila bago muling nagpalitan ng mga komento. Sabi sa inyo feeling ko kaya mabilis maubos yung foot soak dahil inuuwi niya. Pwede yung ilagay sa baunan ha. Lalo na kung tapos naman na siyang kumain. O tapos kapag uwi ng bahay sa kanya, isasalin. Tapos hugasan niya. Talino, di ba? Agad naman din niyang napaniwala ang kanyang mga katrabaho. Dahil doon, sa tuwing nanghihingi si Chloe ng gamit, iniisip nila na kaya yun mabilis na nauubos dahil nag-uuwi siya. Sa mga sumunod na araw, iba pa rin talaga ang pakiramdam ni Chloe sa kanyang mga katrabaho. Hindi niya lang madirekta ng tanong ang mga ito dahil minsan ay nginingitian naman siya ng mga ito. Kapag kay Yana naman siya nagtatanong, wala naman itong sinasabi sa kanya. Hanggang sa isang araw, wala si Yana sa trabaho at maagang umuwi si Chloe. Bakit Ano nangyari? Ang aga mo naman yata. Nagsarado ba na maaga ang salon? Hindi, umuwi na lang muna ako. Paano? Nakasagutan ko yung si Princess. Naiinis ako sa ugali niya. Ang sabi ko magpapalit na nga kami ng nipper kasi nga mapurol na yung gamit namin. Baka kako kasi makasugat kami ng customer. Siyempre kapag nangyari yun sa amin magagalit. Tapos damay pa yung trabaho namin, di ba? Ang sinabi ba naman sa akin, wag ko raw gamitin sa labas yung nipper. Kapag customer daw sa salon, yun lang daw. Tapos nagsagutan na kayo? Oo, hindi ko naman kako nilalabas yun. Ano bang akala niya sa akin? Meron akong nipper dyan, bagong bili ko lang yung mga yun. Kung iniisip niya na galing sa salon ng gamit ko, baka gusto niyang ipakita ko sa kanya ang mga resibo ko. Mga gamit ko lahat yun. Binili ko sa Shopee yun. Saka ano bang inaano niya sa akin yung mga hino-home service ko naman, mga matatagal ko na yung customer. Baka naman hindi ganun ang ibig niya sabihin, te. Hindi naman sa kinakampihan ko siya ha. Kasi hindi ko naman alam ang totoong nangyari. Saka hindi na uso ngayon ang kampihan. Kapag nalaman ko na lang din yung side niya, saka ako magsasalita. Hindi rin naman ako naghahanap ng kakampi. Umuwi na lang muna ako kasi naiinis talaga ako sa kanya.
Hindi ko alam kung anong problema niya sa akin. Wala naman kami na pag-awayan. Saka nakita niya bang nag-uwi ako ng gamit? Kahit siya pa maghalughog ng bag ko. Basta ayaw kung kumampi kahit na kanino. Tama siguro, te, na umuwi ka na muna. Baka mamaya lumala pa ang away nyo. Huwag mo na lang siguro siyang pansinin bukas. Hindi ko naman sila pinapansin dahil nagtatrabaho lang naman ako. Isa pa, hindi naman siya ang hinihingan ko ng nipper. Bakit siya ang sumasagot? May customer na nga siyang kinukulayan. Pasalamat siya hindi ako pumapatol sa ganon. Nakakahiya din kasi sa ibang customer na makakarinig sila ng awayan sa loob ng salon. Ang bigat pa sa negosyo ng ganon. Tayo na nga lang magkakasama ng matagal, nag-aaway-away pa ng ganyan, di ba? Huwag na yan. Malapit na nga ang Christmas party natin. Tapos may mga samaan kayo ng loob. Hindi naman ako sasama. Ay, bakit? Sumama ka, te. Sayang naman yung mga raffle doon. Swerte ka pa naman sa mga ganun. Hindi ko alam. Nahihirapan naman kasi ako sa mga kasama natin sa trabaho. Alam mo naman na hindi ko kaya makipagplastikan sa kanila, di ba? Gusto ko kapag may problema sila sa akin, sabihin nila. Hindi yung basta na lang sila magpaparinig tapos maiinis sa akin kahit na wala naman akong ginagawa sa kanila. Prangkahin na lang sana nila ako. Sus, wag mong isipin yung mga ganung tao, te. Hayaan mo lang sila. Magpakasaya ka lang. Gusto na ulit pumasok sa trabaho ni Yana para makausap ang kanyang kaibigan dahil alam niyang marami na naman itong masasabi sa kanya. Kinabukasan, hindi pumasok si Chloe kaya naging malaya na naman silang siya ang pag-usapan. Pagpasok pa lang ni Yana, binungaran agad siya ng kwento ni Princess. Halata nagigil pa rin ito sa naging pagtatalo nila ni Chloe. Alam ko na yan. Sinabi niya sa akin. Loko ka rin kasi pinatulan mo pa. O ano ka ngayon? Sabi sa'yo magaling magmanipula yun eh. Pamilya nga namin, kampi sa kanya eh. Nung hinanapan ka ng ebidensya, wala ka maipakita, di ba? Buti hindi mo sinabi na akong nagsabi sa inyo. Hindi ah. Bakit ko naman sasabihin yun? Di napahamak pa ang source namin, di ba? Kakagigil talaga kahapon. Gusto ko pa nga sana siyang abangan kapag uwian na para kumprontahin eh. Kaso duwag, umuwi ba naman agad? Tapos ngayon hindi siya papasok? Ayos siya. Ang sabi ko nga sa kanya nung kinuwento niya yan, na wala ka ako kung kinakampihan sa inyong dalawa. Pero sinabi ko lang talaga yon para hindi sumama ang loob niya. Para kunwari, wala talaga akong pinapanigan. Pero kada kwento niya gusto kong sabihin na siya naman talaga ang mali. Isipin mo yun, may customer tapos mga away siya. Yun na nga ang sabi ko sa kanya. Huwag niya ako sinisimulan dahil may inaayos akong buhok. Tapos no, nag-walk out. Nalaman ko na lang na umuwi na pala siya. Tapos nauna pa palang nagsumbong sa'yo. Buti na lang hindi ka mabilis maniwala sa mga sinasabi niya. Mali naman talaga siya. Ayoko naman sana makisali. Kasi kayo ang nagkasagutan. Kaso naman, kitang-kita naman sa kwento niya pa lang na iniiba na niya. Ang sabi pa niya ikaw raw ang nanguna. Ngayon, siya naman pala ang unang nainis. Biniro mo lang naman pala baka kasi inuuwi niya yung kaya nawala ng talim, di ba? Minasama niya na pala kaagad. Di ba? Tapos gusto niya makisali sa friendship natin, pikunin siya. Bagay talaga sila dun ni Ann. Dalawa lang sila magkasama sa taas. Mukhang marami na yata yung nasinghot na kalyo. Tarantado ka. Grabing tawa ko sa kalyo. Oo nga. Di ba dami naman nilang nililinisan ng paa? Baka kamo pati yung ingrown na singhot na niya napunta sa utak niya. Hay! Ang aga-aga nai-stress na agad ako sa kanya. Sabi pa nga niya na baka hindi siya makasama sa Christmas party dahil ayaw niya makipagplastikan sa inyo. Nung sinabi niya yon parang napaano ko. Like, seryoso ka ba, te? Plastikan talaga? Totoo naman kami rito. Siya lang naman tong ibang ugali. Nakikisama na nga lang tayo sa kanya ng 1 taon, no? Tapos makikita niya pa tayo bilang plastic. As if naman hindi matutuloy ang Christmas party kung wala siya, di ba? Ang kapal naman niya pala. Okay lang no kahit wag na siya magpunta. Hindi naman siya hahanapin. Akala mo kung sino? Baka akala niya boss siya na magbibigay ng bonus. Pinagtawanan lang nila si Chloe. Malaya sila dahil wala naman doon ang hipag ni Yana. Sa lahat ng mga pagbibiro, si Yana ang nangunguna at hinahayaan niya lang din ang mga katrabaho niya na pagtawanan at magsalita ng hindi maganda laban sa kanyang hipag.
Wala naman kasing pakialam ang dalaga. Hanggang sa lumipas pa ang ilan pang mga araw, naging malamig na rin ang pakikitungo ni Chloe sa iba nilang katrabaho. Tanging siya na lang ang kinakausap nito. Hanggang sa dumating ang isang araw na nag-alok si Chloe ng serbisyo sa kanyang hipag. Ano yon, te? Mga 2 ribbon tapos may Brazilian blowout? Magkano naman siningil mo dun? Bali 3 sila pero 2 lang sa reband. Tapos yung 2 reband may Brazilian. Tapos yung isa, kulay plus Brazilian. Nakapackage kasi yan sila ng 3.5. Yan isa kasama na yung sa foot spa. Akin naman lahat ng gamot tapos hati tayo ng trabaho. Tapos ibabawas lang natin yung sa gamot then hati na tayo sa kikitain. Kailan yan, te? Sige, okay lang sa akin. Bukas sana. Mag-absent ako bukas? Off mo, di ba? Sige, mag-chat na lang ako. Huwag mo sabihin sa kanila na ako ang kasama mo, ha? Kanino ko naman sasabihin hindi ko nga sila kinakausap. Okay lang yan, hindi naman kita isasama kapag nag-post ako. Yan ba yung sinasabi mo na regular customer mo? Oo, umuwi kasi yung asawa niya galing barko eh. Tapos ayun, magbabakasyon yata sila. Kaya bago ang bakasyon, magpapaayos sila ng buhok at mga kuko. Ang dami nila, hindi ko naman kaya yun mag-isa. Naisip ko na isama na lang kita para may kitain ka rin. Malaki rin magbigay ng tip ang mga yun. Baka nga magbigay pa yun ng chocolate sa atin. Mababait kasi yung mga yun eh. Yun, yan ang gusto ko. Salamat, te. Sakto, pwede ko na itabi ang pera dahil malapit na ang Pasko. Sa mga oras na yon, silang dalawa ang magkakampi. Dahil mas magkakapera si Yana kung sasama siya sa kanyang hipag. Naging maayos naman ang lahat. Totoo nga ang sinabi ni Chloe dahil malaki din ang perang bigay sa kanila. Nagkaroon pa sila ng mga bagong damit galing sa ibang bansa. Nung bumalik na sila sa trabaho, balik na naman si Yana sa paninira sa kanyang hipag. Wala naman akong magawa kasi si kuya ko naman ang nagsabi sa akin na tulungan ko nga raw yung asawa niya. Binigyan ka naman ba ng pera? Mahirap din yung ginawa mo ha. Ikaw pa malamang nagplansya ng buhok ano? Oo, ako naman gumawa lahat no. Nagpatulong lang ako kapag babanlawan na yung buhok. Siyempre, alam nga namang ako pa rin, di ba? Napasma naman ako nun. Ang baba nga ng bigay niya sa akin eh. Kung pumasok ako, baka doble pa ang kita ko. O, eto ha. Hindi ko naman to sinasabi para siraan siya. Kilala niyo naman ako. Hindi ako basta nagsasalita ng mali sa ibang tao. Pero yun lang pansin ko. Ang offer niya kasi sa akin, malaki ibibigay niya. Hindi ko naman alam na wala pang 2K. Diyos ko mga te, ano naman gagawin ko sa pera na ganun? Isang upuan ng customer ko lang yun. Ang laki ng kita niya doon. Malamang baka nasa mahigit 10K yun. Sabi niya mahal daw ang gamot eh. Kinukuha nga lang niya yun. Ewan ko, saan niya naman nakuha yung pang-reband? Hoy, hindi sa akin ha. Ano naman gagawin ko doon kung magnanakaw ako? Magkano lang yun eh. Dapat hiniritan mo pa. O kaya nagsabi ka ng dagdag nung ando ng kuya mo. Yoko nga. Baka magalit pa sa akin si kuya. Iisipin nyo na nagbigay na nga sa akin yung asawa niya. Sinasabi pa naman na palagi na mabait ang asawa niya. Weh, mabait ba yung ganun? Mapagsamantala ng kapwa niya? Ay, ito na naman ako. Nakakapagsalita na naman ako ng hindi maganda sa kapwa ko. Magtrabaho na nga lang muna tayo. Sa mga sumunod pang buwan, tagu pa rin ang tunay na pag-uugali ni Yana sa kanyang hipag. Habang tingin sa kanya ni Chloe ay kakampi, siya pala ang tunay na kalaban. Hanggang sa dumating ang isang araw bago dumating ang kanilang Christmas party. Hindi pa rin alam ni Chloe kung sasama ba siya. Para magmukhang may pakialam ang dalaga sa hipag, sinubukan niya itong kumbinsihin. Sakto naman na naroon si Brian na asawa ni Chloe. Yun na nga kuya, ako na nga nagsasabi sa kanya na huwag niyang pansinin yung mga yun. Pwede naman siya mag-enjoy. Sayang naman yun no, minsan na nga lang sa 1 taon. Ang inaalala niya kasi sino ba yun? Princess? Bakit? Ano bang meron kay Princess? Nasabi ko naman na sa'yo, di ba? Yun pa rin bang issue niyo tungkol sa nipper? Akala ko ba tapos na yun? Wala naman na rin nasasabi sa akin si Princess.
Baka kasi hindi niya lang sinasabi sa'yo dahil alam niyang maghipag tayo. Minsan kasi ang bigat talaga ng pakiramdam ko kapag nandyan sila. Alam mo yung parang grabe na yung katoksikan. Pero kung talagang ayaw mo, wag mo nalang pilitin. Ikaw na lang magsabi sa boss nyo. Baka naman gawan pa nila ng issue ang ate Chloe mo doon. Hala, sayang naman pala yun kuya. Pero sa bagay, tama naman din. Baka kasi hindi ka rin maging masaya doon kapag ganyan. Sige, ako nilang bahala magbantay doon. Kapag pinag-usapan ka nila, aawayin ko talaga mga yon. Hindi naman yung ganyan. Baka naman dalawa pa kayong magkaroon ng kaaway sa trabaho nyo. Siyempre naman kuya, kakampi ako kay ate Chloe. Subukan lang talaga nilang magsabi ng masama sa kanya, yari sila sa akin. Ang bait na nga ni ate. Isipin mo yon, hindi niya pinapatulan ng mga yon. Ako nga diba, noon dati may nakasabunutan pa ako dun. Buti siya, tinanggal, hindi ako. Kaya huwag ka matakot ako ang kakampi mo. Ito talaga masyado kang palaaway. Hindi ganyan. Pwede kayong maging magkakampi pero huwag ka mananakit ng iba. Saka ayoko rin na magkaroon kayo ng samaan ng loob sa isa't isa. Paano kayo lang yung nasa baba? Kayo ang mas matagal na magkakasama. Hindi katulad namin ni Anna, nasa taas kami, pwedeng hindi makihalubilo sa inyo. Saka magkakaibigan kayo doon. Ayoko namang ipakita na parang dahil maghipag tayo, sakin ka nalang kakampi palagi. Kaysa naman awayin ka nila, di ba? Buti nga wala akong ibang naririnig. Naku, talagang babarahin ko sila. Hanga nga ako sa'yo ate. Kasi isipin mo yun, nagagawa mo pa rin pakisamahan yung mga ganong tao. Pero kasi si Princess, okay naman siya sa akin. Yun ang sinasabi ng ate mo. Okay nga raw kayo ng Princess, saka parang BFF mo na ron. Kaya lang mukhang mainit ang dugo sa kanya kahit na di naman niya alam ang dahilan. Hindi naman daw pwedeng ipaiwas kanya sa kaibigan mo at baka lalong lumabas na may mali na naman siyang sinasabi sa'yo. Basta akong bahala kay ate. Hindi rin naman ako papayag na may sasabihing masama sa kanya ang iba, no? Kapag may sinabi silang masama kay ate, parang siniraan na rin nila ang pamilya natin. Yon ang hindi pwede sa akin. Rambulan talaga. Baliw ka talaga. Pero salamat ha. Kung hindi dahil sa inyo ni Ann, baka matagal na akong umalis sa work ko. Ano ka ba? Sino pa ba magtutulungan dito kundi tayo-tayo lang? Magkakampi tayo, te. Huwag ka mag-alala. Yan sila mga katrabaho at kaibigan ko lang. Ikaw, kapamilya ko. Magaganda ang mga salitang lumalabas sa bibig ni Yana, kaya kuhang-kuha niya ang tiwala ng kanyang hipag. Hindi niya lang kasi sinasabi yun. Minsan ay pinapakita niya rin na handa niyang kalabanin ang mga tinuturing niyang kaibigan sa trabaho para lang sa kanya. Pero sa likod nun ay si Yana ang nagsisimula ng paninira sa kanya. Hanggang sa sumapit na ang Christmas party. Dalawa lang ang wala, sina Chloe at Ann. Dahil doon, tila ba sila ang naging sentro ng usapan. Sinasabi nila na masyadong paimportante ang dalawa. Baka akala nila malulungkot tayo. Ang hindi nila alam tuwang-tuwa tayo ngayon. Ayun na nga, paawa pa siya kamo. Tapos sabi pa niya na baka kasi hindi siya maging masaya kasi andito ka nga. Di ba, kung hindi ba naman gusto niyang siyang bida, buti nga wala siya rito. Kasi kita mo naman na masaya tayo. G na G tayo sa lahat ng palaro. Yun kasi, kapag kasama natin yun, nako, hindi yun sasali sa mga ganyan. Baka nakaupo lang yun dito, tapos maninita ng mga ginagawa natin. Buti hindi mo napilit. Pinipilit ko lang naman yun kunwari, no? Para naman hindi sabing okay lang sa akin na umalis na lang ako. Alam ko naman na hindi rin yung papayag kung wala si Ann. Kasi ako, kilala niya ako na friendly talaga. Basta okay sa akin ang isang tao, sige, maging magkaibigan tayo. Ganon din kapag wala rin akong sama ng loob sa isang tao. Pero kayo, isang beses lang kayo nagkasagutan pero kung umasta naman siya, akala mo aping-api na siya masyado. Bakit tayo? Di ba nung nakaraan, nagkasagutan din tayo dahil dun sa isang customer na mali yung kulay na nailagay mo sa buhok? Pagkatapos nun magkaibigan na ulit tayo. Ganun lang naman yun. Kung may di pagkakaunawaan sa trabaho, hanggang doon na lang. Hindi naman natin kailangan personalin lahat. Ano ba naman yun? Malamang iba naman kasi yung sa kanya. Saka yung ugali niya kasi kakaiba talaga eh. Ako na nga yung nakikisama sa kanya pero anong ginawa niya? Di ba hindi niya pa rin ako pinapansin?
Ay, ayan, isa pa yan. Ang sabi niya sa akin na ang toxic mo raw kasi. Gusto ko nga sana sabihin na paano ka naging toxic ang bait mo nga. Magiging magkasundo ba tayo kung toxic ka? Anong akala niya naman sa akin, toxic na tao? Hindi ko lang kamo masabi kasi nga andoon si kuya. Tsaka, hindi ko yun pwedeng barahin ng harapan. Paano, mas matanda nga siya sa akin. Kaya ang sabi ko na lang sa kanya na baka hindi lang talaga kayo magka-vibes. Aba, hindi talaga no. Hindi rin ako nakikipag-friend sa mga ganong tao. Hindi ko kaya makipagplastikan sa kanya. Ay, isa pa yan, buti na banggit mo. Te, hindi niya nga raw kaya yung gawain mo na makipagplastikan. Niningitian mo pa raw kasi siya kahit na alam mong hindi naman kayo magkabati. Di ba? Sino ba namang hindi maloloka sa mga sinasabi niya? Kako, hindi ka plastic na tao. Baka nakikipagbati ka nga lang sa kanya. Halata na agad sinong hindi maayos sa tao Ewan ko ba doon sa hipag ko na yun? Hirap din nun pakisamahan Wala naman ako magagawa dahil siya naging asawa ng kuya ko. Nanggigigil ako sa hipag mo. Naku, ang saya ng araw ko ngayon, ganyan ang malalaman ko. Kaya ko nga siyang iningitian kasi nga gusto ko na sana makipag-ayos sa kanya. Ibig sabihin pala nun mali pa ang ginawa ko. Ako pa ngayon ng plastic ha? Sige, ganyan pala ang gusto niya. Sige lang, wag na lang kami mag-usap dalawa. Iba ang tuwang nararamdaman ni Yana kapag may nagagalit sa kanyang hipag. Pakiramdam niya rin kasi ay may kakampi siya. Hanggang sa hindi niya inakala na mukhang mas lalo lang lumaki ang gulo sa pagitan ni na Chloe at Princess. Dahil palaban din si Princess, hindi siya pumapayag na hindi niya maiinis si Chloe. Dahil sa nagiging tensyon nila, napupuna na rin sila ng kanilang amo. Ilang beses na silang kinausap dalawa at kung hindi sila titigil, parehas lang silang matatanggalan ng trabaho. Hindi pa makapagdesisyon si Chloe kung aalis na ba siya, lalo pat kailangan ng anak nila ng pera. May ipon naman sila, pero hindi pa rin yun sapat. Gusto na rin naman ni Brian na sa bahay na lang muna siya para siya na ang mag-alaga sa kanilang anak. Pero iniisip ni Chloe na baka mahirapan naman si Brian, lalo pat tumutulong din ito sa isa nilang kapatid na nag-aaral pa. Habang sabay na kumakain ang maghipag, napag-usapan muli nila ang tungkol kay Princess. Huwag mong pakinggan yung mga chismis sa ganyan, te. Basta ako, hindi ako naniniwala sa kanila dahil mas kilala kita. Nagpapa-apekto ka lang talaga sa kanila. Hindi kasi feeling ko iba na ngayon. Parang lumala na yung inis niya sa akin. Hindi naman niya sinasagot kapag tinatanong ko siya. Panay lang siya sabi sa akin na alam ko na dapat ang problema. Paano ko nga malalaman kung hindi naman niya sinasabi sa akin? Gusto mo ba, te, na ako na lang ako mausap sa kanya? Hindi na, baka madamay ka pa. Hayaan mo na lang ako. Kaya ko naman ang sarili ko Naiinis lang ako sa kanya. Minsan kasi nagpaparinig siya, pwede naman niya akong kausapin. Nagtitimpi na nga lang ako kasi parehas na nga kaming may warning. Baka mamaya kailangan niya rin ng trabaho, di ba? Ako na lang siguro muna ang iiwas. Sana naman tumigil na lang din siya sa panay pagpaparinig sa akin. Kasi alam mo, sa totoo lang sobrang hirap nitong ganito. Ang tagal nating magkakasama sa trabaho, tapos panay lang siraan, di ba? Oo, te, gets naman kita. Kaya nga gusto ko rin kausapin si Princess kung okay lang sana sa'yo. Kaso iniisip ko rin na baka masamain niya ako, di ba? Tapos mas lalo lang lumala ang away ninyo. Tapos isipin pa niya na nagkakampihan tayong dalawa. Gawin mo na lang, te, kapag may narinig kang sinasabi niya, huwag mo na lang pansinin. Isipin mo na lang na pumapasok ka sa work para sa pamilya mo at sa pangangailangan mo ng pera. Kung sadyang hindi siya mapakisamahan, siya na may problema nun. Yun na nga ang ginagawa ko. Kaya hayaan mo na siya, huwag mo nang pansinin. Nag-aalala din kasi ako na baka pati ikaw madamay. Ayoko nga naisipin nila na kaya nakakaaway mo sila dahil lang sa hipag mo ko. Maayos naman sila sa'yo kaya huwag ka na makigulo. Oo, te. Pero kapag need mo nakakampi, nandito lang ako ha. Alam mo naman na tayong dalawa magkakampi Hayaan na natin sila. Basta tayo may goal tayo kung bakit gusto natin magtrabaho. Yun na lang ang isipin natin. Kuhang-kuha ni Yana ang loob ng kanyang hipag.
Sa paglipas pa nga ng mga araw, hindi na nagpapansinan sina Chloe at Princess. Dahil hindi na rin nagpaparinig si Princess. Takot din kasi siya na baka mawalan siya ng trabaho. 2 pa naman ang anak na sinusustentuhan niya. Dahil nga simula nung naghiwalay sila ng asawa niya, hindi na ito nagbigay ng pera para sa mga bata. Kaya siya nagsusumikap magtrabaho para sa mga anak niya. At kung 2 sila ni Chloe ang matatanggalan ng trabaho, siya lang ang magdurusa dahil may asawa si Chloe na kayang sumustento sa kanya. Pero dahil sa pagtahimik ng lahat, si Yana lang ang hindi masaya. Nag-iisip siya ng paraan kung paano niya pag-aawayin ang 2. Hanggang sa isang araw, Oo nga, sinabi niya yun sa akin na mabuti na lang tumigil ka na rin sa pang-aaway sa kanya. Takot ka rin pala na mawala ng trabaho. Oh, 'di ba? Proud na proud pa talaga siya. alam mo, pinipigilan ko na lang talaga ang sarili ko, be. Pero mukhang hindi na ngayon. Yari sa akin mamaya yan pagkatapos ng trabaho. At least kapag nasa labas na kami, hindi kami papagalitan ni boss. Huwag muna ngayon, be. Paano ko naman kayo aawatin yan? Bukas na lang, total day off ko. Bahala ka na makipagsagutan sa kanya. Katulad nga ng sinabi ni Yana, nagkaroon muli ng tensyon ang awayan ni na Princess at Chloe. Nabalitaan niya na lang na nagkasagutan ng 2 nung umuwi na si Chloe. Galit na galit ito kay Princess. Dahil yun ang gulo na nais ng dalaga, nagpunta siya sa bahay ni na Chloe para makibalita. Day off ko lang, te. Nagkagulo na kayo. Kung ganyan lang din naman ang nangyayari, mag-resign ka na. Huwag ka na makisali sa mga gulo na ganyan. Ang dami namang salon na pwede mong pasukan eh. O kaya sa home service na lang. Di ba malaki rin naman ang kinikita mo sa ganun? Oo nga, te. Tama naman din si kuya. Kesa naman ganyan na stress ka masyado, di ba? Hayaan mo na yun si Princess. Hindi rin naman kasi nun naiintindihan pati sarili niya. Kaya nga siya iniwan ng asawa niya dahil ganun ang ugali niya, di ba? Ang hindi ko maintindihan, bakit sa akin niya sinisisi yung nawawalang 100 noon? Naiinis ako! Sa dami ba naman ang pwede niyang ibintang sa akin yung pagiging magnanakaw pa? Ano naman ang gagawin ko sa 100 pesos? Pero ito, Teha, ako, ayoko naman sana magkwento kasi baka nga lumala lang yung awayan ninyong 2. Hindi ko na lang sinabi sa'yo, pero pinagtanggol naman kita. Ikaw kasi yung pinagbibintangan nilang kumuha ng 100. Ang sabi ko nga sa kanila, hindi mo yun gagawin. Ano ba naman yung 100, di ba? Ang laki ng sahod ni kuya tapos malaki rin kita mo. Tapos nambibigay ng tip yung mga customer mo. Sabi ko na nga ba ako pinagbibintangan nila eh. Bakit naman ganun? Ang tagal ko na dyan, kahit na magkano wala namang nawala. Ako na nga ang nagpresenta nung una na magbayad ng 100 para matigil na yung sisihan eh. Pero hindi naman ibig sabihin nun na ako yung nanguha. Yun lang ba yung issue niya sa akin? Yung 100? Para maging ganyan siya? Hindi ko na alam kung ano pang issue niya sa'yo, te. Basta lagi ko lang sinasabi sa kanya na hindi ka magnanakaw. Kasi wala ka namang gagawin doon sa 100 na yun, oh. Oh, meron na palang ganyang nangyayari, bakit hindi mo pa sinabi sa ate mo? Natatakot lang kasi ako, kuya. Kahit naman itanong mo kay ate Chloe na kapag may nakaalitan kang isa doon, halos lahat na sila kaaway mo. Oo, kaya nga sabi ko kay Yana, hayaan na lang niya ako. Saka kahit naman hindi niya sabihin, ramdam ko naman na ako ang pinagbibintangan nila eh. Basta alam ko sa sarili ko na wala ako masamang ginagawa. Problema na nila yon kung masama ang tingin nila sa akin. Huwag ka nang pumasok bukas, hayaan mo na sila doon. Tago ang tuwang nararamdaman ni Yana. Alam niyang nagtagumpay siya pero may halo pa ring panghihinayang dahil hindi na nila maiinis si Chloe. Sinunod nga ni Chloe ang sinabi sa kanya ng kanyang asawa. Dahil doon, araw-araw na siya na ang nagiging usapan sa loob ng salon. Dahil wala naman na siya doon, malaya na silang pag-usapan si Chloe ng paulit-ulit. Tanging si Yana ang nagbibigay ng balita tungkol sa kanya. Nakablock nga ako ngayon sa social media niya. Ewan ko ba dun? Akala niya ata importante siya sa akin. Hindi niya alam na makakakuha din ako ng balita. Ikaw ba naman ang magsasabi sa akin? Pero ngayon, alam ko may bago siyang papasukang trabaho. Diyan sa 377 Salon, ewan ko lang kung tatagal siya dun. Ay doon ba?
andun yung friend ko na isa. Ay, baka yun pa ang susunod niyang makakaaway. Sasabihan ko na pala sila doon. Baka mamaya bigla na namang may mawala sa pera nila doon o kaya mga gamit nila. Akala ko ba gusto niya ng home service na lang siya? Baka kasi ubos na yung mga gamit niya. Hindi naman pwede na ako ang kukuha nun para sa kanya, di ba? Galing naman niya. Ano, sisirain ko sarili ko para lang meron siyang gamit pang food spa? Buti ngayon okay lang din sa kuya mo na walang work ang asawa niya. Wala naman yung magagawa. Basta sinabi ng asawa niya, Uy, okay ka lang ba? biglang sumakit ang puson ko. Meron ka ba ngayon? O baka magkakaroon ka na? Hindi katatapos ko lang last week. Saka hindi naman sumasakit ang puson ko kapag nagkakaroon ako eh. Parang alam mo yung tinutusok-tusok? Ganon. Baka sa UTI din. Hindi ka ba nahihirapan umihi? Baka kasi panay ka kape. Aray, ewan ko rin. Ewan. Basta ang sakit. Aray. Ang akala ng dalaga ay madadaan niya sa pag-inom ng gamot ang sakit ng kanyang puson hanggang sa umabot sa punto na hindi na siya nakakapasok sa trabaho. Nagpunta na rin siya sa ospital para magpatingin. Wala namang nakita na problema sa kanya. Isang araw, kahit na masakit ang kanyang puson, pinilit niya pa ring pumasok. Dahil alam niyang kapag hindi niya yun ginawa, papalitan siya sa pwesto at baka kailanganin niyang maghanap ng bagong papasukan na trabaho. Hoy be, okay ka lang ba talaga? Ako na nga dyan. Natatakot yung customer sa'yo. Napaso mo na kaya siya? Baka mamaya masunog pa buhok niyan, maireklamo pa tayo. Huwag ka na lang muna kayang pumasok kung hindi ka pa naman pala okay. Hindi yan. Kaya ko pa to. Ako na lang siguro magbabalaw ng buhok nila. Hindi na mawari kung anong trabaho ang gagawin ni Yana sa loob ng salon. Hindi niya kasi magawa ng maayos ang mga yon. Dahil doon, may mga reklamo na rin ang mga katrabaho niya. Doon niya rin narinig ang ibang usapan tungkol sa kanya. Mga bagay na dati ay ginagawa lang nila kay Chloe. Minsan pa, akala yata ni Princess ay natutulog siya pero narinig niya ang sinabi nito. Todo support na nga lang ako sa kanya, nagagaling siya at pwede na ulit siyang mag-reband. Kasi nga siya ang pinakamagaling dito sa atin. Pero sabi ko lang yun kahit na hindi naman totoo. Kilala ko kasi yan si Yana. Gusto niyan siya ang bida. Kaya kapag may sinabi yan sa inyo, ano lang kayo, sumang-ayon lang kayo sa kanya. Papansin kasi yan eh. Plastikin nyo na lang siya. Ganun din naman siya plastic. Hindi na napigilan ni Yana ang kanyang sarili. Kaya lumabas siya para sugurin ang tinuturing niyang kaibigan. Plastic ka pala! Akala ko pa naman kaibigan kita. Pare-pareho lang kayo rito. Anong pinagsasasabi mo? Okay ka na ba, be? Sabi ko magpahinga ka na lang muna. Ako, tigilan mo sa bait-bait mong ganyang princess. Baka akala mo hindi ko narinig ang sinabi mo. Alam kong pinaplastic mo lang ako. Narinig ko talaga. Ha? Hindi ko alam yung sinasabi mo. O kayo, naniniwala ba kayong plastic ako, ha? Akala ko pa naman magkaibigan tayo. Tapos kapag hindi pala tayo magkaharap kung ano-anong sinasabi mo sa akin. Be, hindi ko talaga alam yung sinasabi mong ganyan. Kung may masakit sa'yo at mainit yung ulo mo, wag mo naman sana kaming idamay rito. Gusto lang namin magtrabaho. Iba pala ang pagiging plastic mo, no? Ang lakas mo pa diyang magkunwari na wala kang ginagawang mali. Kapag kinukompronta ka na, nagiging duwag ka na. Hindi nakipagtalo si Princess. Dahil sa naging palaaway si Yana, naging problema rin siya sa kanilang trabaho. Hanggang sa mismong amonan nila ang nagtanggal sa kanya. At sinabi na kapag pinilit niya pa ring manggulo, maaari siyang kasuhan at baka hindi na siya makapasok sa iba pang salon. Inis na inis ang dalaga sa mga nangyayari sa buhay niya. Ni hindi man lang niya na ipagtanggol ang kanyang sarili. Gabi-gabi rin siyang hindi makatulog. Hindi lang dahil sa sakit ng kanyang puson, kundi na rin dahil sa pag-iisip kung siya na ba ang ginagawang usapan ng mga tao roon. Na paano kung pinagtatawanan na siya at masasakit na salita na rin ang sinasabi sa kanya.
Wala namang ibang magsusumbong sa kanya dahil mukhang lahat din doon ay pinaplastik siya. Isa ang mga bagay na yon sa nagiging dahilan kaya nagkakasakit at nangangayayat siya. Wala pa rin siyang trabaho dahil hindi siya gaanong makakilos. Wala rin namang salon na kukuha sa kanya. Hanggang sa isang hapon, wala ang kanyang ina. Mag-isa lang siya sa bahay, nakaupo siya sa sofa. Aray! Bakit ba hindi umiepekto sa akin tong hot compress na to? Sobrang sakit talaga. Ayoko na! Tapos naman akong datnan eh. Bakit hindi pa rin to nawawala? Ang sakit! Sobra! Naiiyak na lang ang dalaga sa nangyayari sa kanya. Pero kahit naman anong gawin niyang pag-iyak, hindi nawawala ang sakit ng kanyang puson. Hanggang sa pumasok sa bahay nila ang kanyang hipag. Be, may niluto akong tinola. Baka gusto mo, mainit pa to. Ang sabi kasi ni Brian, wala nga raw si Mama, kaya baka hindi ka pa kumakain. Sige te, lapag mo na lang dyan. Kumain ka para may lakas kang harapin ang mga kwento nila tungkol sa'yo. Anong kwento, te? Mga kwento na ginagawa ninyo noon tungkol sa akin. Anong sinasabi mo, te? Huwag na tayo magplastikan dito, Yana. Dalawa na lang naman tayong nakakarinig. Hindi ko alam yung sinasabi mo, te. Anay! Ano ba to? Masakit talaga yan. Kasing sakit ng pagtatraidor mo sa akin. Alam mo, mabait naman sana ako, Yana eh. Hindi ko naman yan gustong gawin sa'yo. Pero kasi, ikaw tong nagsimula ng gulo. Akala mo ata hindi ko alam na ikaw yung nagpakalat na ako ang kumuha ng 100 pesos. Hindi ko alam yan. Narinig ko mismo yung recording. Ikaw mismo ang nangunguna magsalita. Kung ano-ano pang sinasabi mo tungkol sa akin. Hindi ko na yun iisa-isahin dahil alam kong kabisado mo yun. Hindi lang kita kinokompronta dahil alam kong itatanggi mo lang din kahit na may recording na. Kaya ayan, siguro naman deserve mo yan. Alam mo ba ngayon, ikaw naman ang pinag-uusapan nila? Alam ko yun kasi naririnig ko rin yun. Hindi ko na nga hinihingi. Kusang binibigay sa akin. Buwisit daan yun. Hindi siya ang buwisit. Ang buwisit ay yung taong plastic. Alam mo, grabing betrayal yung ginawa mo sa akin sa totoo lang. Maghipag tayo. Nagkasama tayo sa iisang bahay. Naging magkapit-bahay tayo. Akala ko pa naman magkapatid na talaga tayo. Paano? Kasi sobrang bait mo naman sa akin kapag magkausap tayong dalawa. Todo tanggol ka pa sa akin. Kung hindi ko pa narinig yung mga pinagsasabi mo, hindi ako maniniwala. Alam mo, sobrang nasaktan ako. Pero hindi ko to sinabi sa asawa ko dahil baka magalit lang siya sa'yo. Ayoko mag-away kayo ng asawa ko dahil baka bigla siyang pumili sa ating dalawa. Na alam kong mas pipiliin niya ang pamilya namin. Wala naman ako nakikita na nagawa kong mali sa'yo. Meron ba? Inaaway ba kita noon? Hindi naman, di ba? Wala akong matandaan na pinagtalunan natin ng malala. Kaso ewan ko ba kung bakit mas pinili mo pa sila kesa sa akin. Kung bakit mas pinanigan mo pa yung mga kaibigan mo kunwari na ngayon ikaw naman na ang topic nila. Bigla ka nag-overthink, di ba? Kasi ganyan yung pinaranas mo sa akin noon. Ang hirap lang tanggapin. Ewan ko kung hihingi ka ba ng tawad sa akin o pipilitin mo pa rin na wala kang ginawang mali. Ikaw na lang ang bahala dahil pagdurusahan mo pa rin naman ang mali mo. Hindi na nakaapila pa ang dalaga sa sinabi sa kanya ng kanyang hipag. Sa mga sumunod pang araw, mas lalong lumala ang sakit ng kanyang puson. Minsan, kahit na madaling araw ay nagigising siya dahil sa sobrang sakit. Ayoko na! Ang sakit na! Utang na loob, tama na to. Aray! Ayoko na! Bakit ba ako pinarurusaan ng ganito? Ayoko na nito. Hindi ko na talaga kinakaya ang sakit. Kahit na anong pagmamakaawa niya na matanggal ang sakit, walang nangyayari sa kanya. Sa katunayan ay mas lalo lang itong sumasakit.
Hanggang sa ilang araw pa ang nakalipas. Halos lahat na ay ginawa nila pero hindi talaga maibsan ang sakit ng puso ng dalaga. Hanggang sa naiwan na naman siyang mag-isa sa bahay. Walang pasok sa trabaho ang kanyang kuya, kaya ito ang nagdala ng pagkain niya. O ano, kumusta ka naman na? Sobrang sakit pa rin talaga, kuya. Ano ba naman yung nangyayari sa'yo? Tignan mo nga, ang payat mo na. Minsan naririnig ko sa madaling araw umiiyak ka. Bakit kaya ganyan yan? Ewan ko rin, kuya. Baka kasi karma ko na to sa ginawa ko kay Ate Chloe. Ginawa mo? Ano bang ginawa mo? Kasi naman, kuya, huwag ka rin magagalit sa akin, ha? Kasi ako yung naninira sa kanya sa work namin noon. Tama nga naman siya. Yung mga naging kaibigan ko nang gusto ng kasiraan ng iba, yun din ang sisira sa akin. Nalaman ko na lang din na pinaplastic din pala nila ako. Ay nako, yan ang nga bang sinasabi namin sa'yo noon, di ba? Na hindi lahat ng kinakaibigan mo talagang magiging kaibigan mo. Yung iba kaya lang gustong maging kaibigan para may kasama silang manira ng ibang tao. Ngayon na wala na silang makuha sa'yo, ikaw naman ang magiging topic nila. Sa dami ba naman ng tao ang Ate Chloe mo pa? Ang bait niya sa'yo. Yun na nga, kuya. Hindi ko naman alam kung paano ako hihingi ng tawad kay Ate Chloe. Ang laki ng kasalanan ko sa kanya. Imbis na tulungan ko siya at ipagtanggol sa mga tao na pangit ang tingin sa kanya, ako pa itong nagpapasimuno. Sorry, kuya. Pasabi din kay Ate Chloe na sorry. Promise, pangako ko talagang hindi na ako uulit na maging plastic. Hindi ko na siya aawayin. Alam ko na talaga kung ano ang mali ko. Kung hindi pa ganyan ang nangyayari sa'yo, mananatili ka pa ring plastic na tao. O siya, ikaw ang humingi ng tawad sa kanya. Maghintay ka mamayang gabi pag uwi niya. Ikaw ang kumausap sa kanya. Ramdam na ramdam ni Yana ang sakit na kanyang nararamdaman at ang pagtatanto ng mga kamalian niya sa buhay. Tunay naman na nawala na siya ng mga tinuturing niyang kaibigan. Dahil ang mga kaibigan na yun na mismo ang naninira sa kanya ngayon. Nang kinagabihan, nagpunta nga sa kanya si Chloe. Nang makita siya ni Yana, hindi na ito makapagsalita. Sabi sa akin ni Brian, gusto mo raw ako makausap. Kasi ate, sorry. Sorry ko nasaktan kita. Sorry ko ang dami kong maling nagawa sa'yo. Akala ko kasi noon masaya ang mga kaibigan ko kapag nasisira ang pangalan mo. Yun pala, masaya sila na tayo ang nasisira. Okay lang, gets ko naman na galit ka talaga sa akin. Hindi naman kita masisisi Pero sana dumating ang isang araw na maging maayos tayong dalawa. Hihintayin ko na mapatawad mo ako. Sorry talaga. Hindi kumibo ang hipag ni Yana, pero nakatingin lang ito ng diretso sa kanya. Mukhang kapansin-pansin naman na totoo ang sinasabi ni Yana. Nangako rin siya na kapag naging maayos na silang dalawa, tototohanin niyang poprotektahan niya ang pangalan ng hipag. Ngayon na siya mas naniniwala na silang dalawa ang magkakampi, hindi ang mga kaibigan na gusto lang makarinig ng mali ng ibang tao. Ilang linggo pa ang nakalipas nang unti-unting nakaramdam ng ginhawa si Yana. Nananakit pa rin minsan ang kanyang puson pero hindi na ito katulad noon na wala na siyang ibang ginawa kundi ang umiyak. Dahil doon, kahit na paano ay nakakakilos na siya. Pinapakita niya rin kay Chloe na nagiging mas mabuti na siyang hipag. Hanggang sa muli na naman silang nakapag-usap. Sorry din sa nagawa ko sa'yo. Nanguna rin kasi ang galit ko Okay lang, te. Naiintindihan naman kita. Kasi kung ako nga nagalit nung nalaman kong pinaplastic lang ako ni Princess. Ang buong akala ko talaga magkaibigan kami Hindi pala. Tapos, kung sa kanya nga sobrang sama na ng loob ko,
Tayo pa kaya na ilang taon na tayong magkasama, tapos akala mo okay lang ang pakikitungo ko sa'yo. Hindi naman pala, di ba? Sino ba namang hindi sasama ang loob? Mabuti nga, bati na tayo. Oo, talaga. Kaya magpapakabait ka na ha. Ang kulit mo kasing bata ka. Pero, marunong ka ba mangkulam? Turuan mo naman ako. Hay, hindi pwede. Naku, nakakatakot na baka kung sino-sino na lang ang kulamin mo. Kukulamin ko lang si Princess. Hindi na, tama na. Hayaan mo na lang siya makahanap ng katapat niya. Ano ba yan? Gusto ko na ako naman ang katapat niya. Akala ko ba magiging mabait ka na? Mabait ako sa'yo, pero hindi sa kanya. Sige na, te. Hay, tigilan mo ko. Bukas meron tayong customer ha. Reband yun, 2. Tag-isa tayo. Yan, may kasama na ako mag-home service. Oh, baka sabihin mo na naman na hindi kita binibigyan ng tamang hati ha. Nagtawanan ng maghipag. Iyon ang naging simula para maging maayos ang kanilang samahan. Nagpakita naman si Yana ng kanyang pagpapakatotoo. Hindi na rin niya alam ang balita kay Princess, pero alam niyang nasa salon pa rin ito at mukhang siya na ang nagpapasimuno ng paninira sa ibang tao. Wala nang pakialam doon si Yana dahil para sa kanya, mas masaya na naging maayos na silang dalawa ng kanyang hipag. Parehas silang kumikita sa paraan na alam nila. Mas lalo silang nagiging magkasundo. May mga pagtatalo pero hindi na uuwi sa awayan. Minsan pa, nangungulit si Yana na turuan siya ni Chloe na mangulam pero hindi ginagawa ng kanyang hipag, lalo pat hindi ito magandang gawain. Sadya naman na may mga taong plastik. Mga tao na 2 ang mukha. Mabuti kapag kaharap mo at masama naman ang sinasabi tungkol sa'yo kapag nakatalikod ka. Ganito ang mga taong sanay magsuot ng maskara. Mga taong mabait sa harap mo, pero may ibang kulay kapag nakatalikod ka na. Ang pagiging plastic ay hindi lang nakakasira ng tiwala, kundi pati ng pagkatao. Dahil sa sobrang pagnanais na magustuhan ng lahat o makisama, nakakalimutan na nilang maging totoo. Pero ang katotohanan, mas magaan sa pakiramdam ang pagiging tapat kaysa sa pagpapanggap. Tunay naman na mahirap sabihin ang totoo, ngunit mas mainam naman ito kaysa maging plastic. Maging taong may isang mukha, hindi yung iba't ibang ugali, depende sa kung sino ang kaharap. Dahil sa mundong puno ng pagpapanggap, ang pagiging tapat ay isa ng bihirang katangian. At kung gusto mong makuha ang tiwala at respeto ng iba, magsimula ka ring maging totoo sa isang tao, nakikita man niya o hindi. Kaya mas mainam talaga na maging totoo, mga apo. Kung ayaw mo sa isang tao, hindi mo na kailangan pang magpanggap na gusto mo siya. Huwag ninyong ugaliin na maging peke sa taong totoo sa'yo dahil baka sa huli, ikaw naman ang mapunta sa ganong kalagayan. Kayo ba mga apo, minsan na rin ba kayong nakakilala ng taong plastik? Kung kayo ay may opinyon o karanasan na katulad ng ating kwento ngayon, ibahagi nyo naman. At naway may magandang aral kayong natutunan.